breaking news po ito. AFP at PNP, red alert na po. Ipapakalat na po ang 50,000 mahigit na kasundaluhan at kapulisan sa buong Pilipinas dahil po dito sa gagawing protesta na malawakang rally na ito laban sa korupsyon. Ito na po ang balita, mga kababayan. Grabe, napakaraming tao, napakaraming mga pulis. Naglalakad na po sila. Ngayon pa lang, nagre-ready na po. Balikan po natin ang ating mga balita. Muling ilalagay sa full alert status ang buong puwersa ng NCRPO simula po bukas, alauna ng hapon, bilang bahagi po ng paghahanda sa mga kilos protesta ng iba't ibang grupo sa September 21, araw po ng linggo. Nagbabala naman ang PNP na hindi sila magdadalawang isip na arestuhin ang mga lalabag sa batas sa gitna ng protesta. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, mahigit sa 50,000 pulis ang ipakakalat ng PNP sa buong bansa para sa kilos protesta sa linggo. 9,000 dyan ang ide-deploy sa mga venue dito sa Metro Manila, kasama na ang Luneta Park, ang EDSA Shrine at ang People Power Monument. 2 araw bago ang ikinakasang kilos protesta kontra sa korupsyon sa September 21, may ilang grupo na nagkabit ng kanilang mga placards at tarpaulin sa EDSA People Power Monument. May mga nakadeploy na ring pulis sa lugar na isa sa mga pagdarausan ng kilos protesta ng iba't ibang grupo sa araw ng linggo. Ayon sa PNP, simula 1:00 ng hapon bukas, muling ilalagay sa full alert status ang buong puwersa ng NCRPO bilang bahagi ng paghahanda. Nasa 9,000 pulis ang ipakakalat nila sa buong Metro Manila. As of today, Friday, meron na po tayong nakaprepare na 2,810 na CDM contingents para i-deploy natin doon sa mga areas na magkakaroon ng mga projected rallies. Bukod pa po yan doon sa ating mga police na nakadeploy for anti-criminality, yung checkpoints, yung police visibility, yung mobile patrol, ganun din po yung nasa mga border control points natin. Bukod sa Luneta, EDSA Shrine at sa People Power Monument na magiging sentro ng protesta, magde-deploy din ang mga pulis sa Mendiola, Liwasang Bonifacio, Malacanang Complex, Senado, Forbes Park at sa House of Representatives. Ayon sa NCRPO, may 5 grupo na ang nakakuha ng permit mula sa Quezon City LGU, habang wala pang iniisyong permit ang Manila LGU. Kahit po wala silang permit, maaari pa rin naman po silang magkaroon ng pagtitipon. Yun nga lang po, once na mabigyan na sila ng counting panahon, is kailangan na rin po silang i-disperse kasi po ang tinitingnan po natin dyan is kung makakaabala sila sa trapiko at saka po doon sa mga kababayan natin na hindi naman po dadalo dito sa mga pagtitipon na ito. Ang PNP Anti-Cybercrime Group, mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa social media kaugnay sa kilos protesta sa linggo. Iniimbestigahan nila ang nasa likod ng mga post na naglalaman ng pananakot, pagbabanta at panghihikayat na manggulo sa September 21. Basta nagbo-borderline na tayo doon sa paglabag ng batas, doon tayo nagsasagawa ng investigasyon at ma-identify itong mga nagpo-post na ito. Pagka may threat na, there's a threat to the property, to the person, so doon makita natin may violation na rin. Bukod sa Metro Manila, may preparasyon din ng PNP sa iba't ibang lugar sa bansa na maaaring pagdausan din ng protesta. Nasa kabuuang 50,000 pulis ang ipakakalat nila sa buong bansa, katuwang ang Armed Forces of the Philippines na naka-red alert na simula pa noong nakaraang Biyernes. Muling siniguro ng PNP na ipatutupad nila ang maximum tolerance, pero handa raw nilang arestuhin ang sinuman na lalabag sa batas. Kung ano man ang magiging resulta ng panawagan, ang Philippine National Police po ay mananatiling na... The all-new MG ZS Hybrid Plus. So yan mga kababayan, ang balita, talagang red alert na po ang kapulisan dito. Binabantayan na po ang buong Pilipinas kasi nga po talagang lilindol po sa September 21 ang anibersaryo ng martial law. Magtitipon-tipon ang pwersa ng mga Pilipino. Wala nang kulay-kulay ito mga kababayan.
DDS ka man, loyalista ka man, bangagan ka man o pinklawan. Sama-sama na po, laban sa korupsyon. Matinding labanan ito mga kababayan. Step up. Ito na Stand out. sinasabi natin. Talagang matindi ang mga kawatan dito. Labanan ito. Naku, sana wag magkagulo. Baka maging Nepal tayo mga kababayan ha. MMDA nakipagpulong na rin sa mga organizers ng kilos protesta para matiyak na magiging maayos at payapa ang aktibidad. Tutulong ang MMDA sa pagsiguro ng maayos na trapiko upang hindi maabala ang mga motorista, partikular na sa EDSA at sa paligid ng Luneta Park. Wala raw ipatutupad na rerouting pero magbubukas sila ng zipper lane sa bahagi ng White Plains Avenue sakaling mapuno ng sasakyan ng Temple Drive. Ali, inabisuhan ng MMDA yung mga dadalo sa kilos protesta sa linggo na iparada na lang yung kanilang mga sasakyan sa mga mall o sa iba pang lugar na malayo doon sa venue ng protesta at sumakay na lang sa MRT o di kaya sa LRT patungo doon sa kanilang dadaluhang aktibidad para nga makabawas doon sa pagsikip ng daloy ng traffic dyan sa mga venue ng kilos protesta. Yung mga hindi naman sasama sa protesta, Ali, pinaiiwas ng MMDA doon sa mga lugar o sa mga kalsada malapit dyan sa mga natukoy na lugar na pagdarausan niya ng protesta upang hindi na sila maipit sa mabigat na traffic. Ali? Mar, maaari ba natin ipayo sa ating mga kababayan na nagbabalak na magpunta, dumalo dito sa Baha sa Luneta, rally dyan sa Rizal Park at yung trillion peso march sa EDSA People Power Monument, na kapag meron bang abiso ang ating PNP kapag nakakita ng mga kahina-hinalang mga tao na may kahina-hinalang pagkilos, yung Unified 911 ba? Ano bang maipapayo natin sa kanila? Kasi force multiplier din yung mga dadalo sa rally, hindi ba? Tama ka dyan, Ali, no? Inaabisuhan din itong Philippine National Police, yung mga sasama dyan sa protesta na bantayan din yung kanilang hanay at maging alerto sa kanilang paligid. Pag may mga napansin sila na mga humahalo doon sa kanilang hanay na nagpaplano manggulo, ay agad na ipagbigay alam doon sa mga nakabantay na PNP personnel doon sa venue kung saan sila dadalo na mga kilos protesta. Yan man ay sa Luneta Park, dito sa People Power Monument o dyan sa EDSA Shrine. Ayan mga kababayan, paano po pagka ang Iglesia ni Cristo ay sasama din sa rallying ito? Paano pagkasama sila mga kababayan? Pero alam ko parang wala pa. Parang wala pa pong naririnig na balita. Uugong-ugong po, nababalita na di natin alam kung totoo. Na parang hindi isasabay itong rally na ito. Kasi pag sinabay ito, naku po, lalong marami ang pupunta. Syempre, ang mga kapatiran po na kinabibilangan ni Senador Marcoleta, apektado rin dito mga kababayan. Kasi syempre, nagbabayad din ng mga tax ito. Kaya baka sumali din ito sa rallying ito. Pero wala pa pong tagubilin ang kapatiran na sasama sa September 21. Pero pag meron po mga kababayan, malamang napakarami nito. Million ang pupunta mga kababayan. Lahat ng mga lupa dyan na bakante may kapatiran. Ganyan po ka-organize itong reliyon na kinabibilangan ni Senador Marcoleta pag ganyan na rally. Talagang payapa pa. Hindi po kasama sa mga nanggugulo. Hindi sila ganun. Gaya ng sanlibutan, rally, magulo. Pero dito mga kababayan, pag gumalaw ito, parang ginising mo ang natutulog na higante na napakalakas. Iba kasi pag silang nag-rally mga kababayan, talagang giba ang sasalubong.
palaggiba ka. Magigiba ka pag pumalag ka sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ganyan po sila kalakas, mga kababayan. Ganyang katindig sila tumitindig sa katwiran. Nakita nyo naman nun. Nung rally po sa impeachment ni Sara Duterte, gusto po ng mga gustong ma-impeach si Sara. Ituloy. Pero nanindigan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatiran ni Senador Marcoleta, na sundin ang batas. Sundin ang sinasabi. Iniluklok ng bayan yan. Iniluklok ng taong bayan. Ba't nyo i-impeach yan? Magkakagulo ang bansa. Tignan nyo, gusto nilang i-impeach. Nagkagulo hanggang ngayon. Diba? Yan po ang sinasabi ng kapatiran ni Senador Marcoleta. Huwag ituloy ang impeachment. Ayan, sunod-sunod nagkagulo. Lahat hanggang sa korupsyon. Itong gobyernong ito, saksakan pala ng korupsyon. Sindikato pala. Bawat ahensya pala, mga korap. Isa lang itong DPWH ang nabulgar kasi nga itong mga diskaya ang nagsimula, nagyabang sa social media, ibinulgar ang kanilang mga pera, mga ari-arian. Anong nangyari? Ibinulgar sila ng Diyos sa taas. Dahil malala ng korupsyon. Ginutom nila mga Pilipino. Kaya pala hindi makapagbigay ng minimum wage. Ayaw nilang taasan kasi kinukurap lang nila. Kaya pala bako-bako mga kalsada. Bitak-bitak. Kinukurap pala nila. Sila din pala mga kontraktor, mga congressman. Ipapatalo nila yung pera natin na nagbabayad tayo sa tax natin. Sila naman nag-i-enjoy sa casino. Bilyon-bilyon ang pinapatalo. O saan kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan? Habang tayo naman binabaha, nagugutom, hindi mapaaral ang mga anak. Yung mga anak naman ng mga politiko, mga kontraktor, ang lalaki na ng bahay. Mansion po sila. Nasa Forbes Park, exclusive subdivision. Mga anak nila, nasa Ateneo, De La Salle, mga mamamahaling sasakyan. Nakakapunta sila sa abroad, kumakain, isang tibugan, 1 milyon. Mga nepo babies. May sariling sports car. May sariling kondo. Hermes, Rolex. May sariling barko. Mga yate. Di ba mga kababayan? Tapos tayo nagugutom. Hindi mapaaral ang mga anak. Tapos sila pala, nagnanakaw lang. Paano hindi magagalit ang mga Pilipino? Yung mga kupal naman na mga vlogger, abay patuloy pang sinusuportahan yung mga corrupt na ito. Diba? Ito namang si De Junior, wala namang ginagawa. Binibisita pa yung mga flood control ko, no? Na kunwari, nagmamalasakit siya. Diba mga kababayan? Tapos di daw niya alam na may korupsyon. Kung hindi si Marcoleta naging Blue Ribbon, lalabas ba ito? Di ba mga kababayan? Tapos tinanggal nila si Marcoleta. Naging school bukol. Yung nangyayari sa Blue Ribbon, hindi nila sinusunod yung proseso ng batas. Ngayon, kinumpronta ni Marcoleta si Boying. Bakit niya pinayagan na wag pirmahan ni Soto itong application ng mga diskaya? Tapos ngayon, mga kababayan, biglang itong mga diskaya dumiretso sa DOJ. Naka-bulletproof na, nag-a-apply na ng State Witness Protection Program. Sabi ni Soto,
magsauli muna daw ng pera, wala namang sinasaad sa batas sa ganon. Tapos sinasabi niya, sila daw yung the most guilty, sabi ni Tito Soto. Di nga. Di ba makikipagdebate kay Marcoleta? Anong ipapanalo mo kay Marcoleta? Abogado yan? Veterano yan? Hindi naman yung pipitsugin na abogado yan? Talagang itong si Ping Lacson at Tito Soto, mga One Ball University sabi ni Pilar ng Macabebe, Pampanga. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Paki-like naman po at paki-share at pa-subscribe ng ating YouTube channel. Salamat po.